Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella, at ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Hey! Hi, Besh. How are you? Yung mga damitan mo, magkasunod kasi recording namin, parang palaging pa ganun. Kasi ang Sorry, init! Mali pa ganun. Hindi na ganun. nakita. Sorry pa ganun. Or something. Ang init kasi. Totoo, no? So actually, parang everyday naka-sleeveless ako. Oo nga. Ready ka for vaccination. Ang init-init kasi talaga. True. As in, Grabe. Parang nakakatatlong ligo ako sa isang araw. yeah. Tapos, lalo na kung magko-coat ka pa, di ba? So, Oo. usually talaga, hindi na nga naka-coat, naka-sleeveless pa. Nagko-coat ka kasi private clinic? Hindi for din. that? Hindi Ay, din. Oo, parang hindi na nga ako nagko-coat. Nag-sleeveless pa. Kasi nga, init talaga. Totoo, Pero, yeah. I mean, may aircon naman sa clinic. Pero Oo, still, paglabas mo kasi ng bahay ng clinic, oh my God, what is Oo. this? Speaking of clinic, ano usually yung mga chief complaint as a private endocrinologist? Well, dahil nga, tayo endocrinologist, most people ay may diabetes. Pero anong complaint? Anong symptom na sa pinupunta sa'yo? Dahil siguro, at least sa mga nakukuha ko, most of them ay dahil sa labs nila. Kasi nga, nakita na sila malamang ng ibang doctor and then Oo. nakita na may something that needs to be seen by an endo, kaya pinapadala. Pero kung yung mga wala First time, at all, primary consult sa'yo. alam mo, marami akong mga gusto lang magpa-check. Ganun lang. Gusto lang nilang ma-check kasi natatakot sila sa health nila, ganyan. In private practice, no, maraming ganyan. Pero nung nag-training kasi tayo, may Hindi. complaint talaga sila. May symptoms talaga. Yes. Actually, yung diabetes, yung blood sugar, usually siya, background noise lang siya. Hindi siya yung una niyang papatingin. So, Oo. minsan, may heart failure, tapos may mataas yung sugar, or may CKD, tapos may diabetes, ganon. Mas maraming symptoms actually na like organic kapag thyroid. Pero marami ding labs yung papatingin, ganyan. Kaya natin to pag-uusapan today. Oo, Yan. kasi yung mga chief complaint, kasi parang ako as nagsusupervise sa mga residents sa general medicine, surprise pa rin talaga ang mga chief complaint. Ano yung mga surprising chief complaints? Siguro yung mga pinaka-nahihirapan ako, yung mga undifferentiated na parang, lalo na yung halimbawa yung hirap makatulog. Oh, Ako gets. din. Same girl. Yung mga gano'n, na parang, ang daming pwede. Pwede bang gets. chest pain ka na lang? Ay, ayoko Sorry. no. Ayoko din. Talaga ba? Oo. Pwede na pag-uusapan namin Yes. for So, this episode. today, ang pag-uusapan ay Mga least favorite chief complaint. But to clarify, it's not because ayaw namin silang tignan. Oo. Or parang, ay ano ba yan, hassle, ganyan. Pero more of, Mahirap lang talaga nahirapan siya lang talaga pag-isipan. kami. Oo, parang ito yung mga bagay na pag dumating sa clinic, tapos ito yung chief complaint nila. Or chief complaint yung tawag namin sa mga Symptoms, signs signs. na pinaka nagdi-disturb sa patient. Oo. Pag yun yung dumating sa clinic, parang, oh my God. Pwedeng iba na Help. lang. Na parang pwedeng Ibang usapan din yung yung complaint. Na parang, Yes, pag yes, nagtanong yes. kung meron pa po ba, bakit ko tinanong yun? Oh. Pero hindi, syempre, katungkulan mo naman na tanongin kung meron pang ibang na-miss. Pero pag, lalo na pag yung patient medyo komportable na sa'yo or siya yung tipo ng pasyenteng medyo highly aware siya sa mga nararamdaman niya. Sasabihin niya lahat. Yes, Tapos parang, yes. hala, ang daming kung iisipin. May patient ako noon na parang dahil nga every few months yung follow-up, pagdating niya sa akin, mayroon siyang listahan ng mga lahat ng naramdaman niya ever since last kami nagkita. Oo. Kasi nga sa feeling niya makakalimutan Very niya. hypervigilant sila. Oo. And and talagang natatakot siya sa Oo, symptoms oo. niya, ganyan. Pero yun, again, this is not to minimize anyone's Oo feelings naman, or all concerns. complaints are valid. Titignan pa din namin. Oo naman. Gusto ko lang namin i-share na halang hirap. Oo. But before that, We are Kwentong Callroom Podcast. we're best friends and doctors, and our goal is to demystify and humanize medicine. So we've started way back in 2022. Thank you for staying on if you've been here for that long. And kung matagal nyo na kaming kilala, matagal na kayo nagme-message, nagko-comment, nagla-like, nag-subscribe, nag-share, thank you. We wouldn't be here without you and without your enthusiasm and without you listening to our stories and conversation. So, salamat. True, no? More than 4 years na tayo Oo, by this episode. bongga. Oo nga. Feeling ko, kaya mo to kinlik, ay meron ka ding mga ganitong chief complaint na hindi mo masyadong bet, na kung pwede kang mamili. Yes, Kasi pag yes. Hindi,
in general, hindi ka naman pwedeng mamili ng chief complaint. Hindi naman Ay, talaga. ayoko ng chief complaint mo, next patient. Oo, Hindi naman parang, pwede yun sorry, eh. pass. Pass. Ano to, game show? Diba? So, Hindi. feeling ko may mga ganong ka din na parang, kung meron kang choice, hindi yun yung hindi yun yung parang pipiliin mong case na isosolve kasi nga parang nahirapan ka Tapos, i-navigate. Aside from that, ano ginagawa natin about it? Ganyan. Oo, paano Ayan. natin, oo nga. Hindi naman ito lecture ha. Oo. Hindi ito approach to, pain. Hindi ganon. Diba? Pero interesting kasi we're both internists Oo. and dun sa textbook namin, yung Harrison's Principles of Internal Medicine, yung first part talaga niya ay puro chief complaint. Na in based. fairness ng med school, isa yun sa mga nakapagpa-attract sa akin sa IM. The Yes, approach, yes. yung cardinal manifestations. Kasi parang nakakatuwa na hindi lang siya basta ito high blood or ito diabetes or ito gastric reflux, Oo. ganyan. Parang recognize na ang pasyente hindi siya dadating na may Oo. diagnosis. Oo. Dadating siya na may nararamdaman. And Oo. kailangan medyo mas malawak yung pag-iisip mo kung ano yung mga yon. Oo. And minsan nga, ano siya eh, I realize yung least favorite chief complaint, it could be a least favorite for many reasons. It could be dahil mahirap siya. Dahil sure ka na, oh my God, mahirap to. Or crucial Mahirap siya. meaning. Mahirap meaning, challenging siya. Alam mong marami kang pag-iisipan, marami kang gagawin. Pwede ding mahirap in the sense na alam mong malala to or crucial siya. Kasi pwede kasing, alam mo gagawin, pero alam mong marami kang kailangang i-rule out and maaaring life-threatening siya. Kaya parang kapag hindi mo na make yung right call, may mapapahamak. So, yun yung parang pressure. Pero, a lot of times, yung least favorite, ay, di ko kasi alam gagawin. As Mostly in, yun. At saka parang, As in, parang, it could be anything. Alam mo, okay na yung marami kang isipin kasi at least alam mo kung ano yung yung iisipin mo. Correct. Oh. Pero, yung most of the discomfort comes from either ang daming pwedeng differentials, so super daming pwedeng paggalingan, hindi mo manaro, or wala kang differential. Like, ano to? Oo nga. O game na ba? Yes. So, mauna ka, mauna ako. Ikaw na. Mauna ako. Sige. Ito, it stems from my hate, hindi love-hate, hate relationship with MSK. Oh my God! Since med school. Okay, So, cross off my list. talaga ba? Oo. Joint pain. Yeah, yan. Ayoko ng joint pain. Ala, ang department chair mo. Oo nga, sorry ma'am. Mag one-on-one tayo. Wow! Sure ka ba? No. Sige, tell us more about joint pain. Kasi yung joint pain, kapag sinasabi kasi ng mga patients, usually, alam mo ang mas another level of difficulty? Ano? Pag yung elderly nag-joint pain, mas alam ko pa eh. Pero pag yung bata, I mean, yung mas adult, yung mas young adult, or parang 30s, 40s nagjo-joint Mas pain. masakit. Mas hindi ko alam kung ano siya. Kasi pag elderly, may mga differentials naman ako. Pero kasi yun nga, dahil, to be honest, pinakamababa ko naman si Pisbim ay Ruma. Really? Hindi ko na alam. Tama ba? And Derma. Anyway, Mahirap naman talaga. Ruma siya yung parang, hindi na ako ganun komportable kahit nung residency, yung mga yung mga arthritis na mga kung ano-ano. May algorithm yan. Mga monoarthritis, oligoarthritis, kahit ilang ganyan. beses kung anuhin. Ngayon naman, medyo mas confident na ako na parang natatandaan ko na yung parang mga big characteristics nila. Pero yung parang mga fine differences nila ng mga iba-ibang types of arthritis, medyo hindi pa rin ako ganun ka-confident. Kaya kapag ito yung chief complaint ng pinipreceptorial ko, shocks, parang kailangan natin ng mas extensive na history. Tapos parang yung differentials ko ang lawak. Tapos ano pa ba? Bukod dun sa chief complaint na yun, yung mga physical exam na gagawin ko, hindi ko rin masyadong bet talaga yung mga range of motion. Di ba dati sa LU, sa third year or fourth year? Bet? Ano mali? Di ba parang maraming mga iba-ibang test yun na iba-iba yung pangalan nila. Yung parang meron pang... Actually, I guess more than joint pain, I agree na ang mahirap ay yung mga musculoskeletal complaint. Oo, Kasi hindi ko din kabisado. Like, hindi ko na maalala or I have to look up kapag, paano pag carpal tunnel? Paano kapag frozen shoulder? Ano gagawin? Kasi hindi ko siya nakikita as often. At pag nakita ko siya, hindi ko din nagagamit as often yung mga interventions or yung mga diagnostics or yung mga tests. So, if meron man, alam mo yung medyo uncomfortable kasi yung kailangan ko pa i-search, oh my God. Pero, yun na lang din ginagawa ko. At saka minsan kasi ang hirap ipa-describe ng joint pain. Yes, that's true.
masakit yung kasukasuan, ano ba, Buti nga kung buto-buto. Ano bang tamang translation ng Hindi, ganun? buti nga nasasabi nila na joint. Kasi may mga time na very vague din yung description nila. Masakit kamay or sumasakit yung tuhod. Tapos, Oo. marami kasing klaseng sakit ng tuhod. And di mo alam kung with motion, at rest, namamagaba. Parang ang dami mong follow-up questions. Oo, no? Oo. And parang nakikita ko din kasi minsan, na-frustrate din yung patient na ang dami kong tanong. Kasi nga, hindi ko pa kasi ma-narrow down. At saka, as a naging patient na rin, ang hirap mag-describe ng pain, Agree. Parang, hindi siya madali na parang, paano po ba yung sakit? yung mga sinasabi na Paliwanag, yung mga burning, shooting, crushing, ang hirap i-differentiate no na parang ano nga ba? Ang dami niya sasabihin, parang nabugbog po. Parang shit, ano yun? Parang hindi pa naman ako nabugbog. Pero, diba? Yeah. So yun, yung complaint mismo at yung mga physical exam findings na kasama niya. Ano ginagawa mo kapag pag ganun yung case? X-ray. Sure! Joke lang po. Joke lang. Ma'am, ano? Hindi. Sinabi, hindi nga kailangan. Tinatry ko namang i-differentiate talaga ng maigi. So parang, for example, kung gout man siya, tapos yung mga pag joint pain, mas history yung pinangahawakan ko. Wow. Kasi yung chief, a true internist. Yung PE kasi parang wala namang masyadong benefit eh. Parang, Uy, huwag mo sabihin sa rheumatologist. Ay, sorry, mga hindi, syempre, oo nga. Ano ba yun? Nalulubog ako sa sarili ko. Next na ka. Baka kung ano pa masabi ko. Hindi pa ako FPCP. Okay, ako ang next ko ay ito talaga ay parang ganun din pero kasi nahirapan kasi ako i-localize talaga. Abdominal pain kasi. Parang alam mo yung masakit yung dito ko. Tapos parang minsan naman it's very clear. Okay, so minsan meron talagang classic na kunwari pain ng pancreatitis, pain ng GERD or pain ng kole, ganyan. Pero may time talaga na doktora dito, pero minsan dito, pero minsan kumakalat, pero minsan nasa likod. Tapos parang, tapos parang, siya kasi yung mga, alam mo yung, kailangan ko pag-isip, hindi smooth yung transition to, ito siguro. Parang, ang dami kong different, UTI ba to? Ang hirap na pag nasa lower quadrant na, pwedeng sa taas na lang tayo. At saka, minsan din parang, hindi kahit nga sa taas kasi minsan may masakit dito pero may masakit umihi parang so same lang ba yun? parang ang daming pwede tapos parang challenge pa yung progression of time kasi bukod sa pain, hirap din ako and I guess hirap din yung patient i-describe yung progression like ilang minuto ba siya, tuloy-tuloy ba siya, parang gaano ba kadalas tapos kasi nakaka-frustrate din kasi, ang dami kong tanong, pero alam ko naman ang gusto lang talaga na ma-relieve yung pain. Minsan, hindi ko alam, kung hindi mo alam yung diagnosis, hindi mo alam yung gamot. At saka minsan sa sobrang in pain nila, umuo na lang sila, or parang nakakompromise yung quality ng history. So parang it's a cycle, hindi mo na rin alam kung ano siya. Tapos yun, tama ka, hindi clear kung nasasabi ba nila yung gusto talaga sabihin or humingi lang sila. Yeah, tapos yung pain din kasi, it's one of those things na dahil subjective siya, hirap siyang ma-imagine for yourself. Alam mo yon parang, andali kasi sometimes na i-brush off na nag-i-inerte lang. Pero kasi kapag someone in pain, sakit na sakit talaga. Tapos I'm sure we've all experienced having some sort of pain, parang, wala kang ibang maiisip hanggat natatapos siya. Sakit lang talaga. Hirap mag-focus sa ibang bagay. Tapos kukulitin ka pa ng details. Tapos parang yun lang, parang kapag, when you're a person in pain, yun lang yung problema niya. Oo. As in, yun lang yung maisip. Parang kapag hindi ka in pain, narinig ko yun somewhere, pag hindi ka in pain, wala kang sakit, ang dami mong problema. Pero kapag in pain ka, yun na lang. Parang cancer ata yun. Ay talaga, pero yun na din. Diba? Pero yun na lang yung problema mo. Mawawalan ka ng problema except sa isa. As in, tapos frustrating siya kasi alam mo yun, minsan ang gusto mo mag-work up muna, masakit nga. So anong gagawin mo, 'di ba? So yun, ako pag ganyan, I'd like to say na nagsa-search ako. I like nagre-read up ako on it outside. Pero ang nangyayari talaga ay minsan on the fly tayo na I'm sorry, nangyayari talaga siya. Pero kaysa naman mali yung gawin ko. Tama. Kaysa naman EBM tayo. Oo, kaysa naman magmarunong ako, ganyan. Or hindi ko talaga sure pero
maglalagay na lang ako ng Decacon na something para lang ma-appease yung patient, ganyan. So, search ko na lang. Tapos parang, nagsasabi na lang talaga ako na, sige po, kailangan ko lang po talaga i-check na ganyan. May advice yung isang consultant dati na parang ginagawa daw niya. So, syempre dati wala pa mga cellphone, hindi ko pa makasearch. Ang ginagawa niya ay, sa CR ng clinic niya, may Harrisons. Tapos kapag hindi niya alam yung case ng patient, pupunta siya, magbabasa mo na siya. Ganyan. Pero, well, ngayon, we have more means to use. And I hope no one is here to hound on doctors who search. Kasi, I'd rather have a doctor na willing to counter-check yung mga alam at di niya alam kaysa yung Confident pero mali naman. Oo. And ano talaga, sa dami ng medical knowledge, it's not possible. Tsaka mas maigay kasi siya, thorough. Gusto niya, hindi para matapos na yung consult, diba? At saka sa ER setting kasi, mahirap makamiss ng life-threatening cause ng abdominal pain. Yes. Kapag may kasi siya, it's also one of those things na it could be something very benign, na masakit lang talaga. Or it could be something very... ACS. Oo, life-threatening. Kaya kailangan talaga medyo lawakan mo yung differentials. Diba? And dun pumapasok yung mga difficulty. Kasi, as much as it could be something benign, ayaw mong i-let go yung what if hindi siya benign. Diba? Yun yung mahirap sa mga doctors eh. Parang tayo maraming what if ganito siya. Sige na mapakali. Oo. Tapos parang pag-alis, tapos ay, what if mali ako? Or Diba? may naisip ka pa, oh my God, di ko ito nagawa. Ganyan. Tsaka pag abdominal pain, tinatry ko isipin yung anatomy na hindi ko talaga Alam mo, strong yun na nga, parang... ano yung nasa ilalim nga ng left lower quadrant? Anong Tapos, nandyan? alam mo, yung laging tinatanong, yung mga kamag-anak magtatanong, ano ba yung pag sa right? Liver ba yun? Kasi parang, naisip ko kasi kahit naman liver yun, hindi rin ako sure kung liver talaga yun. Parang hindi ko sure kung liver talaga yung masakit. Kasi likely naman hindi. Baka ibang bagay yun. Kole ganyan. pala, yung mga Yun ganun. nga. So parang, it could be so many things. And Agree. parang, ano din yan dahil nga naisip na, yung kidney nandito. So baka yung kidney yan, ganyan. So parang may mga ganun na kasing idea. So, papaisip ka din na parang, pwede naman, pero kasi ganito, ganun. Ang dami mo lang isipin. Yun yung mga challenge. O, ikaw naman, next. Ito, ayoko din ito. Oh Nakukuha ko my to sa God. mga Oh my God. Baka yun. dizziness. Sige. Yung dizziness kasi ang hirap niya i-describe. Di ba parang sa module natin sa ENT that para po bang umiikot yung paligid? Para po ba kayo matutumba? To be fair, kahit kapag nahihilo nga ako, Hindi ka umiikot. tinatry ko din isipin, pag tinanong ko ng doktor, in case magpa-consult ako, anong sasabihin ko sa hilo na to? Paano ba? Diba, ang hirap niya. Tapos, yung timing pa. Tapos parang, yung maneuver pa na gagawin. Di ba pag mga ganyan, i-dixhalpike mo pa sila. Nakapag-dixhalpike ka na ever? Oo, tinry ko siyang gawin sa clinic. Hindi ko alam kung tama yung ginawa ko. Yung mga Eplay, mga ganyan-ganyan. Tapos yung mismong management niya, hindi ko rin kasi alam kung simpleng hilo lang ba to. Di ba pag vertigo, di ba parang ang turo na nga yung maneuver, tapos yung medications ay parang rescue lang siya, hindi talaga siya. Pero sobrang widespread ng practice na nagme-maintenance yung mga tao sa ganyan. Tapos ano pa ba? Hindi ko alam kung serious na ba siya na magpapa-imaging na ba ako. So, nire-refer ko. Yun yung ginagawa ko. Alam mo, I find na kapag classic vertigo siya, nasasabi nila spontaneously. Na umiikot ang paligid. Yes. As in, parang may time kasi na nagkaganon ng patient. Tapos, nasabi talaga niya without my prompting na parang umiikot yung paligid. Na parang, o kaya parang nag-earthquake. Umiikot. Ay, parang gumagalaw yung paligid kahit di ka gumagalaw. Parang ganon. So, nasasabi pala talaga nila. So, I guess may truth yung mga pinanggalingan ng chief complaint. Kaya, parang pag ganon, classic talaga siya na parang umiikot talaga yung paligid niya. Pero, gets ko din na, what if hindi? Tsaka yung hilo kasi, hindi mo alam, is it from a headache? Is it from a migraine? Is it from gutom siya? Lightheaded ba siya? No? Ang dami kasing pwede. Para bang mawala ng malay. Alam mo, ang isang thankful lang ako sa neurologist ang aking jowa. Ay, parang minsan, ano nga pinibigay? Okay. Okay. Akala ko meron siyang clinical pro sa'yo. Ay, Referral pala. meron din naman. As in, Okay. tapos parang sa kanya ko na-learn na meron talagang hindi lang rescue, meron talagang parang take mo for this long, ganyan. May ganon. Okay. Yun. So, pero yun, yung mahirap pag may neurojowa ka, tapos nasanay kang tinatanong mo lang siya, parang, ano nga ulit? Pero yun, ang hirap niyang complaint. Yeah, gets naman. Pero, ano nga siya, ang hirap kasi pag brain, kasi, yun nga, same with abdominal pain. It could be something not to worry about, but it could also be something very serious. Tapos, ang isa pang ano dyan ay,
ano din siya, like pain, parang super disturbed yung patient by it. Like, nakakita na ako ng mga tao na di talaga sila makapasok sa work. Sobrang hilo. Compromise. Siyempre, bawat galaw mo, hilo ka eh. Tapos kailangan mo talagang gawin ng something. Pero parang, kung hindi mo gamay, hindi ka sanay, mahirap siyang, like, basta lang isipin, di ba? Yeah. Ikaw? Ako ito, related but not quite. Wow. Ito ay, hirap talaga ako pag ang pasok na chief complaint, and this is mostly in hospital, ay altered sensorium. Whether tulog yan, or nagwawala, or basta anything na hindi ko siya makakausap ng maayos. Kasi nga, history is key. So kapag may part na hindi niya masabi sa akin ano yung masakit, kailan nagsimula, hindi niya masabi as first-hand information kung ano yung nangyari sa kanya, hindi niya makwento, nahihirapan ako to fill in the blanks. I mean, of course, there are relatives or may mapagtatanungan ka iba. And of course, you can do diagnostics. Pero parang there will always be that blank na parang, may kulang. Tapos parang, it could also be anything. Kasi, totoo, no? Oo, ang utak, sabi nga na aking neurojowa, ay parang pwede siyang vulnerable to a lot of different insults. So, it could be ischemic, it could be metabolic, it could be from trauma, it could be something na inom, it could be blood sugar, pwedeng mataas, pwedeng mababa, parang ang dami. Tas, at the same time, hindi lang naman yung decreased sensorium, pati yung mga altered sensorium. Like, gusto na increase? Oo. Ay, increased sensorium. Altered pala. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Yung mga nagwawala. Oo, no? Hindi ko makakausap. Tapos yun pa, parang often kasi yung mga ganyan, para mapakalma sila, kailangan mong bigyan ng some sedative. Pero between the two, ano ang mas ka mas nahirapan? Sa mas agitated o sa mas tulog-tulog? Mas tulog. Parang mas nahirap ako sa tulog. No? Kasi wala akong matanong. Parang heavily reliant ka doon sa PE and diagnostics. Well, sa ano din na, ang mahirap, siguro magkaibang hirap kasi siya. Yung medyo nagwawala, ganyan. Ang mahirap din kasi ay para mapakalma mo siya, para may magawa ka in the first place. Kailangan mo siyang patulugin, kasi kailangan mo siyang papakalma. Kasi yung sensorium, hindi siya masyadong aangal sa mga interventions mo na gagawin, no? Walang, yung pain, di masyado. Oo. Tapos wala siyang, walang parang barrier para ma-PE mo siya, ganyan. Sa bagay, no? Ibang difficulty pala. So, dahil doon, kailangan mo siyang i-sedate at some point. Oo. So, pag gano'n, hindi mo na ulit siya makausap. Tapos parang, so, balik ka na sa decreased sensorium. Oo, parang, tapos hindi mo pa alam, nakasama ka ba, ganyan. Oo. Yun, tapos, at the same time, lalo na for those na matagal na intubated or parang elderly, matagal na siya mag-improve. So, parang hindi mo laging marker na normal na lahat pero di pa siya gising, ganyan. Lagi yung sinasabi ng neurofriends natin na it could take a while for the brain to recover. So, parang, in a way, frustrating din siya kasi matagal bago ka makakita na improvement. Pero alam mo, yung sobrang hindi ko talaga makalimutan na amazed ako. Yung nagising, Yung nag-code, tapos nagising parang after a few hours, parang walang nangyari. Kasi parang she says 15, ang galing naman ng brain niya. Yeah. Very neuroplastic. To be fair, very amazing yung brain natin. And ang galing. Well, the human body in general, I'm always very, very amazed by what the human body can accomplish on its own kahit wala pang doktor. Homeostasis. Good job. As in, kasi parang, di ba nga sabi, hindi naman lahat ng mga sakit ng patient or mga nangyari sa patient ay kasalanan mo. At the same time, maraming bagay na gumaling siya on their own without your intervention na parang wala kang kinalaman at all, di ba? So, ang galing ng katawan. Pero, yun, mahirap pa rin yung mga decreased sensorium and all. Oo. At saka pag pag nagpipi, gusto ko yung mga neuro-colleagues natin. Kasi grabe sila mag-PE. Yes! Tapos grabe sila manggising ng patient. Ang galing nilang gising. Parang, good parang morning! Ito Ganyan. yung bed. Tapos yung kabilang bed, gising na rin siya.
Doon ko natutunan na kailangan mo talagang gisingin kasi Oo. kailangan mo ma-maximize yung verbal stimuli. Oo. Tapos, din, ang taas ng respeto ko talaga sa mga neurologists kasi very systematic. Oo. Para silang may choreography sa pag-neuro-PE nila. Oo. Tapos ang galing kasi PE, it's talaga siya, window to their diagnosis talaga yung PE nila. Ang galing, no? galing. Saludo sa mga neuro. Agree. May Yan. thought ka. Okay. Wow, may thought ka. Go. Yung last mo. ko ay Oh my God, another ano sa akin? MSK related, Mm. semi, neuro also, numbness. Gets. Yung Gets talaga. manhid, yung parang pag namamanid yung dito mo, parang ang dami ko kasing pwedeng isipin. Tapos parang pag makikita ko, ay, diabetes. Tapos pag tingin ko ng sugar, normal. Walang diabetes. Pero kasi yung mahirap sa sa diabetic neuropathy, kahit kasi makontrol yung sugar, minsan di siya Hindi, na-resolve. as in, hindi siya Not DM. Hindi siya DM Okay, eh. Tapos okay. parang, hala, normal yung sugar. Tapos, meron bang naipit? Naipit? Tapos, Meron ba doktor yung naipit? tsaka mahirap yung manhid as a term. Kasi yun, iba-iba pala tayo na ibig sabihin. Yung iba parang merong may langgam ba dyan? Oo, yung iba- para bang may kuryente? Yung iba as in totally walang maramdaman. Oo, Ganyan. yung mga ganun, may tumutusok-tusok po ba? Yes. So parang, yung iba akala nila, parang, yung parang, oh my God, parang anesthesia lang. Yun yung ibig sabihin ng iba. Yung parang, Nangangapal. yun, nangangapal. Pero hindi siya totally walang maramdaman. So, ang hirap. Kasi all of those could be numbness. Oo, tapos, yun nga, parang yung differentials ko, parang local ba to? Kasi minsan, kanan lang o kaliwang paa lang. So parang, hala, MSK na naman. Anong maneuver na naman yung tsaka gagawin ko? kapag ganyan, kailangan mo man-Euro-PE din eh. Kasi, Yun na nga. Asama na dating gusto ang Neuro-PE, ngayon parang, ay, Neuro-PE ko. kasi, alam mo, kailangan mo ma-localize kung like, dito lang ba siya? Parang, Oo. itong nerve lang ba? So, indeed, entrapment nga. Pero what if Oo. nga, stroke pala, ganyan. Diba? Or- Yun pa, isa pa yan. Paano kung stroke pala, tapos in-ignore ko lang na. Mm. Tapos isa yun, yung differentials. Tapos, kung meron man ako maisip na diagnosis, ano yung parang symptom relief ko dun sa manhid niya? Ang palagi kong sinasabi ay, Andres, the underlying cause. Pero hindi naman ako din sure kung ano yung underlying cause. So parang, tapos minsan parang, very popular ngayon sa media nga, sa commercials, yung mga B-complex. So parang yun yung iniinom na nila, tapos di pa rin nawawala. So parang ako din, hindi naman kasi B-complex ng palagi. Di ba kapag over nga, makakapag-numbness din siya. Yung mga ganun. So parang, wala, hirap ako from differentials to management. Tsaka parang, Pag-numbness. hindi mo alam kung, parang, kunwari may ibigay intervention, tapos di nag-work, oh no, anong next? Parang Diba? ganyan. Ano ka na? Ano yan? EMG. EMG. EMG ka na. Oy, Go yung neuro. sumukit sa friend natin. Wow. Oo. Yun, ang hirap niya. True. And, wala. Talagang again, back to history na naman. And back to probing about what it really is. Like, ano ba talaga yung ibig niya sabihin? Oo. Yeah. Tsaka it's one of those things na feeling ko, kunwari, dalawa tayo nag-interview sa patient, iba yung makukuha natin. Ward work. Oh, wow. Ako sa history ko sa PE. Hindi, iba yung makukuha natin. Kasi Talaga parang, ba? Ibang version. kasi, ewan ko, feeling ko it's one of those things na iba-ibang patient, iba-iba rin yung pagkakakwento nila. Pwede. O, ikaw Okay. last. Alam, may dalawa pa. Sige, ito. Piliin ko yung because of severity. Sige. Baka magulat ka kasi binanggit mo siya kanina. Ako kinakabahan ako pag chest pain yung chief complaint. Not really dahil, unlike the other two, ay parang dahil hindi ko alam gagawin. Pero yung chest pain, more of kinakabahan ako sa Kasi kung ano anytime siya. pwede may mangyari sa kanya. Hindi, kasi lalo na kung actively in chest pain siya. Tapos it's one of those things, or kahit pa hindi actively, pero parang nabanggit niya, kahit ibang-iba yung topic, ibang-iba yung pinunta niya, pero chest pain siya. Cannot ignore siya eh. Kasi parang, Kahit occasional na ano. Nga, hindi. Cannot ignore. Pero kinakabahan ka pa rin kahit occasional. hindi naman nga, pero parang it's something you have to notice. Definitely. Oo. Na parang, you can't ignore Oo it. naman. And at the same time, parang, kailangan mo ng additional na gagawin. Hindi Minsan kasi nga, kahit siya, for example, ang chief complaint, diarrhea, tapos binanggit yung chest pain, nafe-fixate ako sa chest yun pain. na nga, o parang yung chest pain, unahin mo siya. Di? Parang na-overpower niya yung iba. Oo. And it could go both ways. Either it's a good thing, kasi mamaya may cardiac talaga. It could also be a bad thing na hindi pala yun talaga, pero dahil chest pain siya, Oo. natakot ka kasi it could be something life-threatening, Oo. di ba? Yun, isa yun sa,
tsaka ano din, sa context naman ng pag-referral kapag duty ka sa ward. Yan, hindi siya yung pwede mong, kunwari na duty ka tapos may refer for chest pain. Hindi siya yung tipong mamaya na yan. Hindi pwedeng watchful waiting. At saka, hindi siya yung pwedeng, ay, mamaya na lang, balikan ko na lang yan. O kaya, para in 2 hours, so pa siya titignan. Parang yan, ay, sige, mamaya na yung admission. Ito ng chest pain. Kasi nga, kailangan mong makita for yourself, MI ba to? Anong gagawin mo? Ganyan. May kailangan ka bang i-load? Ganyan. Kasi I think part of my struggle, ay dati kasi, decision point ko yun lagi. Kung I-refer mo ba? Maglo-load na ba ako? Oo. Kasi time sensitive siya eh. Yeah, maglo-load na ba ako? I-refer ko na ba sa cardio? MI ba to? Ganyan. Tapos pag nag-load ka, baka mag-bleed. Oo, mga ganun eh, mga diba? ganyan. Parang crucial decision siya. Tapos parang, ang tagal ko sa beso, nag-isip lang ko, chest pain. Masakit daw. Pero ganito, ganyan. So, although may mga benign causes of chest pain naman, but still, dahil nga there are life-threatening causes, hindi ka mapapakali kapag meron. Oo. Yeah. Chest pain. Totoo naman. Din siya, hindi siya mahirap dahil nga hindi mo alam gagawin. Alam mo naman yung mga possible na gagawin. Yeah, oo. Alam mo yung mga kailangan gawin. It's just that, mapapaisip Yung ka kung yun urgency, talaga, yung pagiging crucial nung decision na yun. Yeah. Actually, may isa pa ako, pero, very, Sige, go na. Bonus bonus lang, dahil sa endo. Parang I've always been very, challenged by mga sexual disorders. So, mga, Anong complaint nun? ambiguous genitalia, mga ganyan. Amenorrhea na, never nag-mens. Primary amenorrhea, ganyan. Kasi maraming workup. Oo, maraming workup, maraming pwede. Tapos, Pero ang maganda sa endo kasi, well, I think, lahat naman ng subspec, meron naman ganun. Pero yung endo kasi parang very structured na yung algorithm nyo. yes, pero kasi even ang na-learn ko nung nag-fellowship ay even if may algorithm, daming nuance eh. Tapos parang Parang yung footnote. hindi, tsaka patients don't always follow it eh. Kasi kunwari, ito talaga dapat yung nangyari. Pero nagawa na to. So parang, anong gagawin natin? Nandiyan na siya eh. So o kaya, Gets. pwede ding, normal to, per abnormal to, so ulitin mo na naman. Tapos parang, ulitin mo ba yung whole algorithm? Gagastos ba siya ulit? Ganyan. Kasi mahal yung mga test namin eh. So, kailangan mo din ng critical thinking kung paano yung progression, ganyan. For thyroid and adrenal, pituitary, yun, magaganda nga yung algorithm. For sexual disorders kasi medyo mahirap. And I guess, hindi ko rin kasi masyado nakikita. So, parang, kahit pa naturo na napag-aralan ko siya, syempre yung muscle memory to go back to it, to think about it. Parang, hindi pa siya yung tipong automatic na ako alam ko na gagawin, parang ganyan. A lot of time, so ending ay mag-work up na lang muna ako, ganyan. Pero, yun, kailangan ko pa siya basahan. It's something na I have to look up, I have to review every time. And, alam mo, na-learn ko na hindi siya dapat kinakahiya kahit na may ganito mga challenging chief complaints, tapos kailangan mo mag-search. Parang, sign din siya na ayaw mong mag-mess up. Oo. At saka siguro sa context ng teaching, it's role modeling din for the students. True, for you true. to, parang sa clinician, as a consultant, you don't know everything. Parang it's role modeling that uncertainty, being uncertain is okay. Yeah, and it's part of the medical practice. What you do about it, yun yung magmamatter. Yes, Parang yes. i-wing mo na lang ba kasi gusto mo mag-appear confident or gusto mo na parang matapos na lang, or would you look for answers in real time, which is maganda nga yung may mga apps na tayo, di ba, na Yes, na may real time tulo, makikita na natin kung ano yung mga risk, ganyan. Oo, yung mga evidence behind it. So yun, oo. Tapos din, parang ang isa pang difficulty siguro with complaints like this. Of course, we could always search, we could always look it up, we could always read about it. Pero alam mo yun, pag real time kasi siya, pag sa klinika or nasa OPD, ganyan, ito na kasi oras mo eh. Tapos parang alam mo na, okay, yung kakainin na oras ng patient kapag nagtanong pa ako ng marami ay kabawasan yun nung sunod, di ba? Tapos, ang dami pa na yung pang gagawin, ganyan. So, may ganun ding factor na, pupush ko ba to, At saka ganyan. minsan kasi may innate pressure. Hindi ko alam kung ako lang ba. Gusto mo kasing ma-relieve yung chief complaint niya. Yes. Kasi Diba? parang, di ba, Yun yung pinunta niya eh. tsaka parang madami ngang nag-judge na, ang dami mong pinagawa, pero yung chief complaint, di mo na-address, Diba? ganyan. Oo. So, kailangan nga, it's always kaya siya chief complaint. Diba? Kasi something na, Chief. wow. Kailangan, you always go back to it. You always refer back to it. Kasi parang,
ito yung pinunta niya, ito yung kailangan mong ma-release. Minsan nasa Oo. sidetrack tayo sa, parang may mas interesting siyang complaint. Pero ito kasi yung pinaka-chief complaint. Yes. Pero yeah, at the same time, parang kailangan mo rin maging thorough. Kasi pwedeng parsimonious, it's all connected. Pwede ding hindi. Pwede ding it's another thing altogether. Just kailangan mo prioritize. Tapos parang, ang ano ko nga parang isa kong nalalearn din ay, kailangan mo rin mag-prioritize ng problem. So parang kunwari, alam mong marami pa siyang ibang problem. Pero unahin natin to. Tapos ito for this consult, ito yung priority. And then, susunod pag-usapan natin to, ganyan. Kasi, realistically, hindi kaya na, like, gawin mong ang tawag dun gawin mo SGD lahat ng pasyente, parang ganong level na paupuan mo tapos pag-iisipan mo lahat, gawin mo ng concept map lahat, ganyan hindi kaya hindi. So kailangan din quick on your feet ka. And I guess it's also a lesson and a reminder also to myself na pag may di ako alam tapos nag-search ako, kailangan mas may effort ako na sa susunod na may makita akong ganun. Dapat less na yung pag-search ko. Dapat mas alam ko na gagawin. Kasi although these are things we were uncomfortable with, dapat nag-learn tayo every time na may bago. Step 1 tong awareness. Oo. Para sa tumigil lang ang awareness. Oh, tama. Kasi, lagi ko yung problem nung first year resident ako na parang, Babasahin. sige, balik, mag-aaral ako about this sakit. Kasi ito yung chief complaint niya. Tapos, pag follow up niya, alam ko na sasabihin. Nag-follow up siya, di ko pa alam sasabihin. Parang, oo nga pala. So, din siya, conscious and intentional effort on our end to learn. Ito siguro talaga yung application ng lifelong learning, I guess. I mean, definitely. minsan kasi na-apply lang siya sa, mag-masters ka or mag convention ka, kasi ito kaharap mo na mag-conference yung ka. patient Yeah, so yun talaga, kailangan mong mag-cultivate ng innate accountability, but also curiosity. Kasi, a lot of the times, na binabrush off na lang natin yung naramdaman, ay dahil wala na tayong curiosity enough to find out why. Ganyan lang yun. Or yan, yun na, mawawala din yun with time, ganyan. Pero, pwede naman may ganun. But at least, we're conscious that we're still asking why and wondering why. In fairness, sa episode na to, akala ko chief complaint lang, may lifelong learning pa na take away. Umabot. Meron ka pang role modeling. Role model. Ganda. A teacher. Pero, I'm sure you also have your own least favorite. Baka may most favorite chief complaints din kayo. Pero, we all struggle differently. I think that's something... Iba-iba tayo ng strengths and weaknesses. And iba-iba rin tayo ng pag-cope sa kanila. And Agree. iba-iba rin tayo na experience. Kasi kunwari, some people could be very, very astute with MSK, PE. Or very, very comfortable dealing with abdominal pain. Kasi iba yung naging experience nila in med school. Iba yung mga naging interest din nila. Iba yung guidance na na-receive nila. So, iba-iba tayo ng maaaring... Kahit lahat tayo doktor, iba-iba tayo ng maaaring personal handbook, guidebook for ourselves, diba? So, let's all help each other. Yan. Agree. Refer when needed. Yeah, agree, yan Diba? siguro. Parang isa yung mahalaga na kailangan kapag di mo na talaga alam, refer mo na lang. Colleague or a subspecialty. Or ask. Minsan, kung kahit hindi refer, I ask my Oo nga, agree. friends. Informally. Oo na. And usually, parang, gamitan talaga siya. Pero tulog talaga, sa batchmate natin on a lupus case kasi medyo complicated. Okay naman. Diba? Kasi, and they're very willing to help. Kasi, ganun din naman, tulungan lang. Sana ganun tayo, tulungan lang. Yes. If you like this episode, please follow Kwentong Column Podcast on YouTube and Spotify. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. We're also on social media for more chicken updates for Kwentong Column Podcast on Facebook and YouTube, at Column Podcast on Instagram, Threads, and TikTok. And kung meron kayong questions, concerns, and chief complaints, open pa rin ang kwento mo sa call room. It's a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin yung sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Call Room Podcast. To submit, just find the link in our social media pages. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. That's kwentongcallroom@gmail.com. Please reach out. We'd love to collaborate. Ayan. Yes. Ayan. So, dami nating nahugot, fairness. no? In fairness. Drop your least favorite chief complaints Agree. din. We'd like to hear about them. Drop. Yes. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Call Room.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.